Knowing the truth, exposing Satan's lies. Handa na ba kayo mga kapatid? Ito ang ating main study text. Tingnan nyo yung Biblia ninyo mga kapatid. Ginamit natin ngayon itong Good News Bible in 1 John 2 verse 21. Sabi dito, I write you then, not because you do not know the truth. Instead, it is because you do know it. And you also know that no lie ever comes from the truth. Alam ko mga kapatid, tayo po ay niligtas na ng Diyos. Tinanggap natin si Jesus at pinanampalatayanan natin yung mga salita niya. Ngunit sa oras na ito, ibig ng Diyos na maliban na tayo'y nakaintindi ng mga salita ng Diyos, dapat alam din natin kung ano yung mga kasinungalingan. Kasi yung katotohanan mga kapatid, hindi yun nanggaling sa mga kasinungalingan. So today, let us expose Satan's lies. Magsimula po tayo dito sa Good News Bible sa Genesis 2 verse 16. He told him, you may eat the fruit of any tree in the garden, but of the tree of knowledge and good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall die. Yan po ang sabi ng Diyos. So tingnan natin ngayon, Satan's lie number 1. In Genesis 3 verse 1, the snake asked the woman, did God really tell you not to eat fruit from any tree in the garden? Nakita nyo ba yung kasinungalingan ng Diablo dyan mga kapatid? Tingnan natin. Ang sabi ng Diyos, you may eat the fruit of any tree in the garden. Ang sabi naman ni Satan ng Diablo, not to eat fruit from any tree in the garden. So napakasinungaling yung ating kalaban mga kapatid, yung Diablo. So Satan's lie number 2 in Genesis 3 verse 4, the snake replied, that's not true. You will not die. Nakita nyo ba yung kasinungalingan ng Diablo mga kapatid? Sabi ng Diyos, for in the day that you eat of it, you shall die. Sa araw na kainin nyo yun, kayo'y mamamatay. Sabi naman ng Diablo, that's not true. You will not die. So ngayon mga kapatid, sabi ng Ezekiel 18:4, behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Kasi mga kapatid, ngayon, maraming nangaral na hindi daw mamamatay yung kaluluwa. Ang kaluluwa daw ay immortal. So, madiscover natin ngayon kung tama ba yun mga kapatid. Pagpatuloy natin. Knowing the truth, exposing Satan's lies. The woman was chatting with the snake and missed the details. That's why she was deceived. Siguro itong si Eva mga kapatid, habang nag-instruction ang Diyos, siguro naglibang-libang lang ito sa mga halaman. Hindi masyadong nakinig ng mga salita ng Diyos. Kaya si Eva, yung babae, na-deceive. Anong aral na makuha natin dito? Christians must be detail-oriented. Napansin nyo mga kapatid sa ating buhay ngayon, yung mga babae, hindi lang babae kahit lalaki, kapag nag-usap-usap sila, mas marami silang alam sa mga bagay-bagay tungkol sa kanilang kapitbahay, tungkol sa mga pangyayari ngayon, pero hindi makapagbigay ng tamang detalye kung paano tayo maligtas,
kung ano yung mga instruksyon ng Diyos para sa ating buhay. Kaya, Christians, please, dapat alam natin ang mga salita ng Diyos. Dapat makinig tayo sa mga aral. Mas marami ang ating oras na ibinigay sa mga short videos, mga walang kabuluhan dito sa social media. So ngayon, unawain natin. Sa Genesis 3, verse 2 and verse 3, sabi dito, the woman answered, God said, we could eat fruit from any tree except the one in the middle. He told us not to eat fruit from the tree or even to touch it. If we do, we will die. Yan po ang sinabi, mga kapatid. Tama ba yan? Tama ba yan, mga kapatid? Tingnan natin kung tama ba yan. Sabi ng babae, he told us. Ito'y nag-release siya ng mensahe ng Diyos. Sabi ng babae, he told us not to eat fruit from the tree or even to touch it. Sinabi ba talaga ng Diyos na huwag hipuin? So lesson number 2. Ang aral dito, mga kapatid, Christians must be accurate in relaying the message. Dapat accurate po tayo sa pag-relay. So kapag yung balita, mga kapatid, yung chismis, dinagdagan natin. Tingnan nyo si iba, hindi masyadong nakinig. Hindi naman sinabi ng Diyos na huwag hipuin. Ang sinabi ng Diyos, huwag kainin. So dinagdagan ni Eva ngayon. So, ganito ba talaga ang mga babae? So hindi lahat yung mga binago ng Diyos, yung mga nakikinig ng mga salita ng Diyos, yung mga detail-oriented Christian, hindi na ganun, mga kapatid. Dapat yung Christians must be accurate in relaying the message. So, dapat, mga kapatid, intindihin nating mabuti. Pakinggan nating mabuti ang mga aral. Bigyan ko kayo ng halimbawa ngayon. The scripture teaches us to believe in Jesus. Tama? As the Son of God? Yes, tama yun. Dahil nang tinanong ni Jesus si Pedro, sino ako? Sabi ni Pedro, ikaw ang Mesyas, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi naman ng Panginoong Yesus, tama yun. Hindi yun ang galing sa laman. Yun ay galing sa Diyos. Yan ang pagpahayag ng Diyos. Yan ang katotohanan. And He is the King of Kings. Si Jesus ay King of Kings, Lord of Lords, and Savior. Amin tayo doon. But the Bible never mentions Jesus being a personal Savior. Mayroon ba kayong talata, mga kapatid, na ipinangaral ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga alagad na siya ay personal Savior? Wala po. Wala, mga kapatid. Kaya maraming nagkakamali dahil nangaral sila nang hindi ipinangaral. So ano bang ibig sabihin ng personal Savior? Bakit mali yung personal Savior, mga kapatid? Ibang-ibanghilyo na yun, mga kapatid. Kapag personal Savior yung natanggap mo, hindi yan ang Hesus na ipinangaral dyan sa Biblia, mga kapatid. Nagdulot yun ng pagkampi-kampi, pagbukod-bukod, at hidwa ang pananampalataya. Halimbawa, itong si Jose Rizal, national hero yon. Hindi naman natin pwedeng sabihin
may personal hero si Jose Rizal. Kapag personal savior, ang ibig sabihin, o ganito, bakit nasabi natin na magdulot po ito ng division, factions, and parties? Yung ah, mga mga SDE, yung mga Protestants, yung mga UCCP, yung Baptist, mayroon din silang personal savior. Itong Assembly of God from America, mayroon din silang personal savior. Then itong Foursquare, mayroon din silang personal savior. Itong CCF, mayroon din silang personal savior. Yung Maranatha, mayroon din silang personal savior. Ilang savior na yan? So tama yung sinasabi sa Mateo 24:24 na maraming Kristo. Kasi kapag personal savior at personal savior na naman sa iba, ang daming Kristo na. Kung kinikilala lang natin si Kristo bilang the Savior of the world, hindi na sana tayo nagabukod-bukod. Kasi nag-iisa lang yung tagapagligtas natin, hindi yun personal. Siya ang tagapagligtas ng mundo. At sabi dito sa Ephesians 5:23, as also Christ is the head of the assembly, and He is the Savior of the body. Siya po ang tagapagligtas ng katawan, yung kapulungan ng iglesia. Kaya mali po ang mga aral na ang Hesus ay personal Savior. Dinagdagan po natin ang aral. Kumukontra yun sa mga ipinangaral sa Biblia, mga kapatid, ayon sa ating nabasa. So sana, meron tayong napulot na aral. Let us expose Satan's lies and let us uphold the truth of God's Word. Huwag nating dagdagan, huwag nating bawasan. God's warning, God does not want us to add to what He has said. Sabi sa Jeremiah 23:31, I am also against those prophets who speak their own words and claim they came from me. Ayaw ng Diyos. Kontra ng Diyos yung mga mangangaral na magsasalita. Sabi ng Diyos, hindi naman sinabi ng Diyos. Marami talagang bulaan na mga propeta ngayon. Sinabi ng Diyos, o ganon. Yung mga salita ng Diyos, nakasulat na yan sa Bible. Secret things belongs to God. The things that are revealed belong to us and to our children. Yan po ang sinasabi niya sa Deuteronomy 29:29. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, huwag tayong hihigit sa mga nasusulat. 1 Corinthians 4:6. At huwag nating dagdagan at huwag nating bawasan. Kaya sa oras na ito, sana meron tayong napulot na aral. Meron pa pong part 2. Abangan ang part 2. Knowing the truth, exposing Satan's lie.